kung kumbat, dahil yung kumbat madali mong masira. Mabigat pa. Nakapaapa-apa ko. Ngayon, tinitignan ako ng kalaban. Akala nila kasamaan ako. Unahan kong tirahin. Ganon ang nangyayari nung panahon namin. Sa awa ng Diyos, nung 1991, may pamilya na ako. Tapos ang promotion pa namin, madalang ang promotion namin. Matagal ng ano. Ang masaklap nga, meron kaming junior na na-promote sa amin. Naunahan kami, na-promote ng private. Ay, hindi, na-promote ng corporal. Corporal, sargento. Kasi ano na ako noon eh. Sargento kami lahat, pero junior namin yun. Na-promote ng stock sergeant. Kami matatagal. Ay 7-4 ang sila number niya. Kami 6-5. Kami ang duty sergeant. Stock sergeant siya. Mayabang pa kasi hindi man nakakatikim ng labanan. Lagi nasa supply. Bakit siya ang naunang ano? Ngayon, nag-iisip ako noon. Sabi ko, paano ito? Nasabi kami ng president namin na mag-prepare kayo dahil bababa yung Sergeant Major ng 2nd Division. Kasi inander na kami ng 2nd Division eh. Wala na kami sa 1st Division. Salamat naman. Di ngayon, nung pumunta yung Sergeant Major doon sa batalyon namin, sa Gumaka, Quezon na kami, hindi pinaformation kami. Sabi ng Sergeant Major, Master Sergeant Bautista ang apelido eh. Natatandaan ko pa yun. Sabi niya, alam ninyo mga bata, ang criteria for promotion is timing grade, tapos awards and decoration, schooling. Walang nakakasagot sa amin eh. Palibasa ako, nasa likod ako at saka medyo masama ang loob ko dahil inabangan pa ako noong junior namin. Tumaas ng kamay, tinaas kong kamay ko. Meron pala akong kababayan sa likod, sinuntok yung likod ko. Gumanan ako, bakit? Bakit ka nagtaas ng kamay mo? May gusto akong sasabihin eh. Sino yun? Sabi ng Sergeant Major. Palapitin dito. Si Pait daw, sige. Bigyan ng daan. Binigyan ako ng daan sa gitna. Pagdating ko doon sa harapan, Sergeant Pait, anong problema? Sabi ko, sir, sa kriteria na minimension mo kanina, halos triple pa sa akin. Lalo triple pa sa akin kako. Doble na. Hindi lang doble, kundi triple pa. Pero promotion lang talagang wala. Meron kaming kasama nagyabang pa kagabi. Bago kayo dumating na alasing kagabi, nagyabang. Kami daw mga patanga-tanga daw kami. Kaya hindi daw kami napopromote. Siya naman, napakalayo, sa supply pa siya. Inunahan kami napromote siya. Ang kwento niya kasi, umakyat sa Tanay, nagdala ng 2 kambing at saka sugpo. Kasi yung asawa niya na taga-Tagkawayan, may pispan sila may mga sugpo nga na inyakit daw sa Tanay. Kaya kami daw na senior nga kami. Wala na daw kaming ginawa kundi dapat ganun din. Kaya sabi ko, sir, kung ganun ang mangyayari, imbes na kambing ang yakit namin sa Tanay, mag-ipon na kami at bibili kami ng baka. Ang CEO namin noon, batalong commander namin nasa taas Palakad-lakad, naririnig niya yung sinasabi ko. Adi ngayon, take note, anong pangalan mo? Sergeant Diosdado G. Pait, 659542, Philippine Army. Kuha na kunin mo. Mamaya nagtaas din yung isang kabats ko. Ako rin, totoo yan, sir. Hali kayo dito. Sumunod yung isang kabats ko din.
Ngayon, yung senior din namin, sumunod din. Ako rin. 6'2" ang serial number niya. Duty sergeant pa. Ako rin, ganyan. Halos ganyan ang ano namin. Kung hihingin mo sa amin, ngayon din, ilalabas namin, pakita namin sa iyo. Magdala na lang kami ng baka doon para ma-promote din kami. At ngayon, nung pag-alis nila sa Major, usap-usapan sa batalyon namin. Delikado ito si Payet dahil siya ang nagsimula. Baka imbes na promotion, discharge ang abutin niya. Ang sagot ko naman, total division yan. Meron pang SPA, kung hindi kaya ng SPA, magre-report ako sa GSQ. Kung i-discharge ako doon, totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ako nagsasabi ng tayuan ko yung sinabi ko. Jadi, ngayon, nung umalis sila sa Major, wala pang 1 buwan. May order na ako na-promote ako ng staff. Permanent. Yung dalawang kasama ko, staff temporary. Staff sergeant temporary sa akin, permanent. Ngayon, itong mga kasamahan ko naman, pinagbigyan lang yon, iprinomote ng permanent, pero babawiin din yon. Sabi di kung gano'n, di ngayon pa lang, magpala ko ng availability for transfer. Kasi di-discharge pala ako eh. Di anong klaseng ganito? Di ngayon, ako man ang unit personal clerk noon, gumawa ako ng availability for transfer. Di, pinapirma ko sa commandant muna, sa headquarters and headquarters service battalion. Pinirmahan niya. Dinala ko kay battalion commander. Nagkataon na bagong battalion commander namin dumating. Sabi niya, bakit? Ano bang problema nagpapatransfer ka? Sabi ko, wala sa akin ang problema, sir. Kahit saan ako ma-assign, okay sa akin. Ang may problema yung pamilya ko, may pamilya na ako. Ang misis ko is taga Mindanao din, ako naman eh. Ano kaya yung misis ko, nandito pa rin. Ngayon, yan ang naging katuwiran ko doon sa availability for transfer ko. Sabi ko, sir, parang ako muna sa pamilya ko, yung 2 anak ko nag-aaral dito sa civilian. Ngayon, kung malilipat tayo, ililipat ko na naman sila. So, kung pwede sir, dahil total matagal naman ako sa field, pagbigyan naman sana ako sir na permanent availability ko. Saan ka malilipat? Sabi ko, subukan ko lang sir sa Baguio City. Taga Ipugaw man ako sir. Hindi ka ma-accommodate doon dahil pero okay na rin sir, basta ihanap ko na lang sir kung saan ko pwedeng itira itong pamilya ko kasi kasama ko yung pamilya ko noon. Yan ang problema. Nasa Tagkawayan? Oo, sa batalyon. Isinasama ko sila dahil ang misis ko taga Sambuanga. So, ako taga Kiangan. Nakikita ng misis mo, Master, yung nangyayari? Oo, nakikita. So anong masabi niya ng mga pangyayari, mga ganun na panahon? Talagang ang misis ko halos nagsisisi na nag-asawa ng sundalo. Kasi ang alam ng misis ko nung araw, ang sundalo nakatira sa mga magagandang bahay. Hindi niya alam na paksol yung tinitiraan namin, nakahukay. Kaya pag malakas ang ulan, pag matagal ang ulan, talaga pumapasok ang tubig sa ilalim, pero may papag naman na mahigaan. Wala pa kayong anak mo? Meron na kaming anak na isa, na ipanganak sa Hulo. Kaya yan, ang dala-dala ko noon, hanggang sa napunta kami ng Tagkawayan, Quezon, hanggang napunta kami ng Gumaca, Quezon. At saka yun nga, ang pangyayari na mabagal ang promotion. Duty sergeant ako, inabot ako ng 6 years na duty sergeant. Kaya nag-isip ako na baguhin ko yung buhay ko sa
Armed Forces. Baka hindi ako swerte dito sa 34 eh. Baka pwede akong lumipat, baka sakali. Kaya sa unang Diyos naman, nung pinirmahan yung availability for transfer ko ng CEO ko, sabi niya, huwag mong ipakita kahit sino man. At lumakad ka na walang nakakalam sa pupuntahan mo. Payagan kita ng 4 days para ilakad mo yun. Sabi ko, sir, kaya lang huwag mo sasabihin. Kung merong isa na lalapit sa akin, babawiin ko yan. At hindi ako nagsasabi. Ngayon, tinitingnan ako ng mga kasamahan ko. O bakit nakasibil yan? Hindi, pinapasos yata. Bakit magpapasos? Nandito ang pamilya niya. Hindi, baka may pinamisyon yata sa kanya. Umakit ako ng Tanay. Pagdating ko doon sa Tanay, doon sa G1, pagkakit ko sa pintuan ng G1, hindi pa ako nakapasok. Pinarang ako ng MP. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Nakasibilyan ka eh. Sabi ko, Master, ako galing ng Gumaka, Quezon. Hindi po pwede ako na mag-uniforme na pupunta rito. At pangalawa, hindi ko alam na kailangan pa naka-uniforme. Division ito eh. Bakit alam mo division pupuntahan mo? Dapat nagdala ka ng uniforme. Tama-tama na na-hostage yung apat na PME noon na dito sa may parte ng Lucena City. Na-hostage yung apat na sila Santos, Lieutenant Santos noon. Kaganwebisya yung dalawa eh. Na-hostage sila. Yan nga ang problema namin doon dahil hanggang ngayon hindi pa namin nakuha-kuha yung apat na na-hostage. Tapos pag-uniformahin mo ako, di kung na-hostage ako, di paano ako makaabot dito? Tama-tama, ang G1 pala noon, si Colonel, yung Ilocano yan eh. Si Colonel Retuta. At ngayon, ayaw niya akong papasukin. Sabi ko, di balik ako ng Gumaka, di walang kwenta yung pinuntahan ko dito. Gastos ko pa. Nag-ring yung telepono. Adi, tinalikudan ako ng MP, pumunta, sasagutin niya ang telepono. Sinabayan ko pumasok. Dire-diretso ako sa G1. Nagulat ito si Colonel Retuta. Oh, bro, ano problema? Ilocano na siya eh. Problema ko siya, dadala ko itong availability for transfer ko. Ayaw lang akong papasukin ng MP. Jadi, tingnan ko, tininan niya. Sinalasay ko din yung problema kung bakit ako nagfile ng availability for transfer. Sabi niya ngayon, kasi ka-hostage yung apat na opisyal doon, huwag ka nang bumalik. Punta ka sa Port Bonifacio, doon ka nang mag-standby. Hintayin mo yung order mo na transfer. Nung nakita ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nandun ako sa RCP. Nung dumating yung order ko, sa TCP pala ako napunta. Ngayon, nung pumunta ko sa TCP interview din doon dahil bakit napunta ako roon kailangan galing ako ng Konos. Hindi man ako nag-Konos. Ngayon, ano bang batayan na para mapunta ka rito? Kaya mo ba magturo? Kaya ko din, sir, kako. Ano bang alam mo? Ayun, pinakita ko lahat yung schooling ko. Pwede na ito, sabi sa akin. Ngayon, okay sa June. Sige, punta ka sa Barak. Maghintay ka lang kung saan ka pupunta. Ang prospect ko na pupuntahan is Motor4 kasi mechanic driver ako, mekaniko ako In-schooling ko rin yan ng 6 months. Mechanic driver o admin o supply, kahit saan ako, basta dahil mga schooling ko lahat yan. Ngayon, may humawak pala sa akin ang chief of staff namin is si late Colonel Francisco Jucares. Yung pala itong si late Colonel Francisco Jucares, siya pala ang CEO ng Civil noong araw, sa Hulo. Nakita niya ako.
siya pala yung naghingi ng tubig sa akin kasi nakita-kita nga kami sa pata. Eh, hindi ko alam kung sa pata ba. Sabi niya, bro, kainom nga ng tubig mo. Ang binigay ko, yung palang alak. Pag tungga niya ng ganun, nagalit sa kan, putang ina kang bata ka. Ay, sorry sir, kinuha ko ng tubig, binigay ko yung tubig ko, iyan ang tinos niya. Ubus yung tubig ko. Pwede bang ikwento mo, Master, at may 5 minutes pa tayo? Yung nararamdaman mo nung, yung mismo yung sakpata, yung kakating nyo doon, tapos may masakit. Kwento mo nga yun. O nung nasa patailan kami, malungkot, napakalungkot talaga nung nangyari nga ng masakit sa kasamahan namin. Halos hindi namin ma-identify yung kasamahan namin. Malungkot talaga, nalulungkot kami. At saka pangalawa, nung na-search namin yung pinangyarihan, umabot kami ng gabi na. Wala na, madilim na. So, nag-staypot kami doon na mula umaga hanggang gabi, walang kain. Staypot kami doon. Wala na yung sasabihin sa'yo na, oh, dyan ka, doon ka, wala na. Basta kanya-kanya, ikaw gugurdyan mo yung sarili mo, walang tulugan. Lahat ng may kumaluskos dyan, upakan mo ang password namin is Ilocano salita. Pag mag-Ilocano, kasamahan mo. Kaya lang, para maiwasan yung aksidente, wala nang palipat-lipat. Kung saan ka nakaupo, doon ka na lang. Bantayan mo kung may lalapit sa'yo, i-hold mo. Kung hindi mo Ilocano, banatan mo na. May mga nangyari kasi yung baka, madilim. Pinold, hindi man baka yun, dinaril niya. Pakbakan na naman yata ito, pinakiramdaman namin. Pero wala na kayo naabutan na pakbakan doon, sir? Tapos na ang bakbakan. Talagang hindi ka nakakita pa ng ganong kadami na patay na sabay-sabay. Yun pa lang. Yung pa lang, yun. At saka, kasi doon kay late General Bautista, 37 lang sila Nabuhay yung radyoman niya. Hindi mo na rin naabutan yun na mapatay? Wala. Naabutan ko, napunta kami doon Ay, sila General Bautista, nandun pa nung... Ay, nakuha na. Nung dumating na kami, wala na kami naabutan doon, nakuha na. Kaya lang, istorya ng taga 18IB, yun nga, kinuha yung star niya, kinuha yung uniforme, pati tangkang sunugin pa. Ayan, umpisa naman. Grabe. Okay, compare mo, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Kasi tingin ko, yung kwento ko kasi pang iba dahil 1970s yan. 70s, 80s. Yan ang kasalukuyan kasi noong 1974 kasi sinunog yung hulo kaya mainit talagang labanan noon. Sina General Vision na, ang ginagawa kasi nila is kalian yung tao, itali doon sa 6x, pahila sa 6x, kaya tumatakbo yung 6x, buhay pa yung tao hanggang sa mamatay, kaya lahat ng Muslim doon kalaban na, walang pinipili. Kaya ang mangyari sa amin, para kaming labuyo, habulan na lang. Makakita ka ng pakpakan na. Ganun ang buhay namin na pinigtis namin din. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Maraming salamat.